What's up guys? Roll Trader here. So quick market update. So mabilisan lang. So meron tayong entry ngayon. So pakita ko lang sa inyo, no. So bago ko i-explain, sorry, nakapag take profit na pala ako ng kalahati, no. So nakapag take profit na ako ng kalahati, pero ang entry natin is 67,900 key Bitcoin ng short. No, so nakapagtipi na pala ako, so wala na akong maipapakita. Kalahati na lang 'to eh. So 0.20. So 0.30 lots, 0.40 lots lang eh. So 0.30 ata yung tinake profit ko. So maliit na lang to. So pangit. Hindi pangit na ipakita. Basta meron tayo entry dito ng sell kay Bitcoin. Pakita ko lang sa inyo, no? So explain ko lang sa inyo, 2 weeks ago, in-explain ko na sa inyo na magkakaroon lang tayo ng choppy market sa susunod na 2 weeks. Panoorin niyo yung mga video ko at panoorin niyo yung video ko last week. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, walang gagawin yung market ng crypto sa linggo na last week. No? Kasi nga, choppy. No? Nasa mid-month tayo. Ibig sabihin, nasa second week at third week tayo ng February. Usually kasi, magre-range lang yung market. No? So, pag nag-range yung market, wala halos galaw yan. No? So, pakita ko lang sa inyo, ito yung first week ng February at ito yung low niya, no? So, yan yung tinatawag natin yung primary range, no? Yan yung pinaka main target natin. Sabi ko dyan, after nyan is possible mag-range lang kasi walang gagawin yung market, di ba? So, ito yung high, ito yung low. Ano ulit yung sinabi ko last week? Magre-range lang ulit yung market kasi nga midweek, no? Ulitin ko, midweek. Explain ko lang sa mga hindi nakapanood ng mga video ko last week, no? So, meron tayong timing sa market, no? Sa monthly. Sa monthly, para makuha mo ang monthly target, usually first week at last week of the month siya gumagalaw. Yung midweek, yung week 2 at week 3, usually is range. Ganun lang siya kasimple. Bakit? Ganun lang eh. No? So, meron siyang proper timing. Okay? So, kailangan maintindihan mo yun ha. Basic yon, standard yon. Ngayon, walang nagtuturo niyan kasi nga wala naman talaga silang alam. Tinuturo ko sa iyo ngayon, no? So, kailangan alam mo yon kasi napakalaga nun kung kailan ka entry para hindi ka bulag. Okay? So, napakahalaga nun. Ngayon, bakit ako naka-entry before weekly open? So, papakita ko sa inyo sa intraday. Okay? So, kailangan kasi marunong ka rin mag-anticipate. Ngayon, nag-close siya ng inside week. Ibig sabihin, ang possible entry natin is breakout. Pagka meron tayong 2 weeks of inside week or 2 weeks na walang sweep ng kahit na anong extremes, ang possible na mangyari dyan sa susunod is breakout. Which is yung breakout nagaganap sa mid area. Papakita ko sa inyo ng malinis, Brad, no? So, eto ngayon. Yan. Okay. So, meron tayong tinatawag na intraday setup. Ngayon, ipa-plot natin yung setup natin. So, meron tayo ditong range. Ngayon, meron ako panibagong invention na naman. Okay. So, invention na to is para pag shinare ko tong sistema na to sa inyo, is madalian na lang kayo. Binigyan ko na kayo ng lines. Nakita nyo to? Yung red. Itong red na yan is magsisilbing yung count nung days na sinasabi ko. Okay? Ibig sabihin, yung day 1, day 2, at day 3. Napakahalaga nun para malaman mo paano mo susundan yung market. Ngayon, dito, sabi niya dito is sell. Okay? Sinabi niya to sa Sabado. Sabado pa lang sell. First 1 hour ng Sabado. O alas 10 ng umaga. First 1 hour ng weekly open, ng daily open. Okay. Sabi niya, sell. Okay. Saan ka magsisell? Simple. I-plot mo yung previous nung range na yon o yung day 1, 2, 3 sa high, low, high, then low. Right? Ngayon, ano pa yung mga high dito na hindi natatap? Ito. Ngayon, saan mo nakita nag-dump? Dito, right? Tama? Okay, ngayon, pwede kang maglagay ng additional confluences if you want. Pwede kang maglagay ng trend line. Pwede kang maglagay ng kahit na anong gusto mo. But, basically, yun lang yung point ko dito. Kasi gusto ko, pag shinare ko na to, gusto ko madali. Kasi hindi ko naman ine-expect na intellect ko pareha sa intellect mo, di ba? Hindi ko sinasabing mas matalino ako sa'yo. Pero when it comes to trading, when it comes to charts, mas may experience ako kasi nga obsessed ako dito eh. Matagal ko na itong ginagawa eh.
So, mas meron akong alam sa'yo. So, gusto ko, pag tinuro ko, madalian ka na lang matutunan. Yun, ganun lang siya kasimple. Kaya ako naka-entry ng short nung Sabado pa lang. Okay? So, ganun siya kasimple. No, at maalala nyo sa mga videos na in-explain ko dati, Brad, yung Bitcoin usually gumagalaw siya ng linggo. Oo, medyo kupal tong ano eh. Bitcoin eh. Gumagalaw siya minsan linggo. So, kupal, di ba? So, ina-anticipate ko na ganyan yung mangyayari. Tapos, sakto pa yan sa mid. Okay, ano ba yung mid? Pakita ko sa'yo Di ba sabi ko sa'yo, inside? Ibig sabihin ng inside is breakout. Breakout yan sa mid. Nasaan yung mid? Okay, ito papakita ko sa inyo. Yan. Makikita nyo yan dito. Ito yung line na ginawa ko. Ito. So, yun yung mid. No? Kaya alam ko na okay, magdadrop na dito yan ng Sunday. Di ba sabi ko sa inyo, Sunday gumagalaw ng malaki si Bitcoin. Tapos, weekdays, magcha-chop na. Kaya ang hirap i-trade. No? Kailangan nyo rin kasi gamitan ng observation, Brad. No, minsan pansinin mo, bakit ang laki ng galaw ni Bitcoin, pero bakit hindi ko siya lagi makuha? Tingnan mo kung anong oras. Matuto kang mag-observe, no? Kailangan creative ka. Hindi yung laging magrereklamo ka na lang palagi. Try to be creative. Mag-observe ka. Kasi lahat naman makikita mo, Brad. Basta buksan mo lang yung mata mo, okay? Maging logical ka. Nakita mo na kailan ba siya gumagalaw? Tingnan mo, bakit hindi mo siya mahuli-huli? Bakit kung kailan hindi mo siya ina-expect, bakit siya doon nag-dump? Kasi nga Sunday, hindi mo siya ina-expect. No? So, kaya tinuturo ko na yan para mabuksan agad, hindi mo na kailangan mag-explore. Kasi it took me a while para ma-realize tong mga bagay na to. Tinuturo ko na sa'yo. Libre. Ayun, libre lahat. Pero, syempre, pag inopen ko na yung sistema na to sa public ulit, syempre, may payment na mamaliit yun, no? So, para mas mapabilis yung ginagawa mo. Pero up to you guys. Wala akong pakialam naman sa iyo di ba? So, kung gusto mo madalian, then go. Pag hindi, wag. Ganun lang kasimple yun, no? So, same lang yan sa lahat ng altcoins. Ayan, no? So, ganito lang gagawin mo dyan. Naalagay dito, sell. So, plot mo lang yung mga highs and lows. May high dito, may high dito, then may high dito. May linya na yan, no? So, hindi mo kailangan mag-isip. Kailangan mo lang hanapin yung high tsaka yung low, pinakamataas, pinakamababa. Ayan, no? Yung hindi pa nasi-sweep, ayan. Saan siya nag-dump? Yun, no? Ganun lang siya kasimple. Di ba? Ganun lang siya kasimple, Brad. Ganun lang siya kasimple. Walang kahirap-hirap, no? So, tingnan natin itong BNB. Pare-parehas lang yan, no? Pare-parehas lang yan. Ito, napakalinis. Buy deal dito, umangat. Nung nag-buy, sabi, sell. Asan yung mga high? High. High. Ayan, no? Saan nag-dump? Di ba? Apakasimple. Sobrang simple. Ngayon, tingnan mo dito, di ba may high ka dito. Ito, 1, 2, 3, di ba? So, hanapin mo yung mga hindi pa nasi-sweep na high. Ito. Dito, meron ka makikitang high ulit. Ayan, no? Lagay mo yan. Dyan. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Ngayon, may logic. May logic. No? Hindi ka nang huhula. Ngayon yung logic na yun, kinumpile ko na lahat ng pinasimple hanggang sa mabuo natin to. Ganun lang siya kasimple, no? So, ngayon kung gusto mo ng kaartihan, lagay ka ng trend line na ganito. O kaya, lagay ka ng trend line habang pababa. Gusto mo, lagay ng spaghetti pababa, bahala ka sa buhay mo. No? Kasi, maraming trader talaga, mga autistiko, ano pinagagagawa no? Pero napakasimple lang. Kung alam mo lang bro kung ano yung bias, alam mo kung ano yung candlestick theory, wala kang gagawin Yan lang plat-plat ka lang. Ito lang sinasabi ko sa inyo, Brad. Hindi mo kailangan bantayan yung market kasi hindi mo alam gagawin yan. Kailangan mo lang meron kang bias, alam mo kung saan ka i-entry pag binigay na sa'yo yung bias, at alam mo yung mga high-low levels. Kung hindi mo alam yun, Brad, hindi ko alam paano ka nagtitrade. Walang ibang way. Ang tagal ko na dito, walang ibang way. Sasabihin naman na iba, subjective kung ano yung sistemang gumagana sa'yo, kung ano gumagana sa'yo, bahala ka. Sinabi ko naman sa'yo, bahala ka. No? Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. No? Yun, ganun lang siya kasimple, Brad. No? Ganun lang siya kasimple.
Yun lang yung sa crypto. But, tingnan natin tong iba. Okay, sell daw to. Oh. So, ganun lang din kasimple. Nakita mo to, may sell, merong high. So, hindi siya nakuha yung Euro USD. So, posible, saan to kunin? Malaki yung chance, pwede niyang kunin. Hindi niya rin pwedeng kunin to. No? Pwede bumagsak na siya dyan. Pwede na siyang bumagsak dito. Pag reclaim, pwede mo siyang kunin dyan, di ba? Euro GBP, buy. Ayan, no? Euro AUD, sell. Ayan, no? Gano'n kasimple ito, Brad. Gano'n kasimple ito. Euro, kunin mo lang yung high, kunin mo lang yung low. Meron ka ng hati, ayun yung red, ayun, no? May hati na yan. So, kukunin mo lang yun. Ngayon, ano sabi dito? Nag-close siya sa ilalim. So, ibig sabihin, selling. Kunin mo yung mga highs na hindi pa tatap. Yan. Saan siya nag-sell? Ayun, no? Lagi ka ngayon ng stop loss mo sa dyan, no? 5:1. Ganun lang sa kasimple, Brad. Sobrang simple, di ba? Okay, so ito, Euro NCD. Tingnan natin to. Buy, umangat. Tingnan natin to. EuroCAD. Sell. Okay, sell. Kaso, na-hit niya na yung target mo eh. So, manipis yung target eh. Tingnan mo dito. So, ito yung high. Ito yung low. Right? Ito yung red, di ba? Kaso dito kasi, ang baba ng target mo. So, posible, dito ka mag-sell. Ayan, no? Sakto, oh. Ayan, no? Sakto. Di ba? So, yan. Yan lang siya kasimple, Brad. GBP USD. Okay, sell. Saan ang sell na ito? Saan ang sell nito? Ang sell nito is here. Yan. Dito, pwede dito. Pwede na siyang mag-dump from diyan, no? GBP AUD. Sell, ayun, no? Saan siya nag-sell? Dito kasi wala pa. Hintayin natin siguro siya dito. Sa taas na to. Pwede. GBP NCD. Ayun, no? Sa high lang din. High lang din, ayun, no? GBP CAD. Sell. Dito lang din sa high na to. So, limit order lang, bro. Limit order lang. AUD CAD. Buy. Ayan, no? Buy. AUD USD. Buy. Ayan, no? Puro umangat na nung nagkaroon tayo ng buy. AUD JPY. Buy. Ayan, no? Simula nung nakapag-signal na ng buy. Ganun lang siya kasimple, Brad. Walang kahirap-hirap to. No? So, yun lang muna, Brad. Tinatry ko pa siyang paayusin ng mas malinis pa. Then, pwede nyo nang gamitin. No? Mas madali. So, yun lang muna. Kasi walang kwenta eh. May pasok din ako eh. 4:30 na eh. So, yun. Nakapag-sell tayo dito. Anong price to? Yan, 68. Pero around 69 yung naging entry ko eh. Ba't naging 69? Ito. Hindi. Ba't nga ba 69 yung naging entry ko? Wait, ano ba naging entry? 67,900. So, around dito pala naging entry ko. Sa baba na dito. 67,900. Ayan. 67,900. Yan. Diyan yung naging entry ko. Pagbagsak na dito. Kasi meron ng confirmation eh. Kasi naglagay ata ako ng trend line dyan. Yan. Nung nag-coil down na siya dito, tsaka ako nakapag-sell. No? So, ganun lang bro. No? Di ba in-explain ko rin naman sa inyo, mag-chat-chap lang siya last week. So, hindi na talaga ako nag-update kasi nga, i-update ko? Pag sinabi kong short ka dyan, wala. Pero, di ba, nasabihan ko rin naman kayo na bearish bias pa rin tayo. Ngayon, nagkalahati na yung natipi ko kasi nga nakuha mo na yung mga lows. Ngayon, ang main target ko talaga is 59. Ang problema dyan is posible kasi dahil first day of the week siya nag-sweep, merong chance pero sobrang liit na baka kunin niyo tong mga high na yan. Alam mo naman yung crypto, bigla na lang mag-swipe yan na ganyan, tsaka siya bumagsak. Ngayon, okay na ako dun. Naglagay na ako na rin ng stop loss sa may profit area. Ngayon, kung mangyari man yan, makakasell ako ulit.
Ganun lang siya kasimple, Brad, no? Ngayon, maliit lang yung, kasi dalawa pa lang yung ano eh, natatamaan sa mga entry ko eh. So, 21 yung ano, lahat to merong entry eh. Lahat yan merong entry sa akin. So, lahat yan may entry, may limit order sa akin na pag malinaw. Ngayon, 21 yan. So, pag na-entryhan mo yung 21 na yun, malaki-laking ano yun. Malaking risk yun. Siguro, 500. Hinati ko sa 21. Ganun lang kasimple, Brad. No? Para hindi, alam ba, may matalong isa. Hindi talo agad yung $500 mo. No? Imposibleng mangyari yun. Kasi nga 21 in-entryhan mo, hinati mo yung 500 mo eh. Di ba? So, kahit pa paano, it will take time para ano, sobrang malas mo na lang para matamaan yung $500 loss mo na. Di ba? Kasi 21 mo hinati-hati eh. Di ba? Yun lang muna mga tol, no? Kasi may pasok ako yun. No? Balikan ko kayo. Kundi man bukas mamaya, no? So, under ano pa rin ako, bro? Under work in progress pa rin tong ginagawa ko. Mas mapapadali pa yung ginagawa nyo na yan once na matapos ko to, Brad, no? So, papakita ko sa inyo, gagamitin natin to every daily. Gagawin natin daily or every intro week setup para makita nyo kung gaano kadaling mag-trade. No, soon ilalabas ko to. No, sobrang dali lang, sobrang papakita ko sa inyo kung gaano kadaling mag-trade kung alam mo yung bias, kung alam mo yung flow ng market, alam mo yung candle theory. So gagawin ko siya ng mini tutorial, no. So pero syempre hindi yun free, di ba? So edge ko yun eh, ba't may bibigay sa iyo, di ba? Nang wala akong mapapala, di ba? So be realistic lang tayo mga tol, no. So yun lang muna soon, bro, no. Pasok muna ako. So, yun lang muna. Maraming salamat mga tol sa pakikinig. Sa susunod ulit, no?